Alam ng taong may karunungan kung kailan may panganib. Alam din niya kung paano umiwas dito. Ganyan ang puso ng mga safety officer. Lagi tayong handa. Protektado, isang simpleng salita, pero malalim ang ibig sabihin. Ito ay resulta ng kaalaman, aksyon at malasakit. At nagsisimula ito sa training na tinatawag nating BOSH o Basic Occupational Safety and Health Training. Meron akong alam na isang kumpanya na kung saan maraming empleyado ang masisipag, matyaga, na to the point na wala silang training o tinatawag nating sapat na safety training. Walang guidance from the safety officer. Exposed sila sa chemical, exposed sila sa temperature na sobrang init, exposed sila sa ergonomic problems, noise, poor illumination, basta marami. Pero hindi sila nagrereklamo kasi wala silang kaalaman. Ang nakakalungkot lang dito ay hindi nila naiintindihan kung ano yung mga panganib na expose sila. Hanggang sa bigla na lang may pumasok na safety officer. Nalaman nila ito at sinuportahan naman ng management. Imagine, paano kung walang na-hire na safety officer? Paano na lang ang mga manggagawa? Hi, ako nga pala si AC at isa akong health and safety officer na naka-base dito sa Pilipinas. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, well, ang channel nito ay para sa mga bago, veterano, at interesado sa mundo ng health and safety. Ang channel na ito ay naglalayon na magpakalat ng impormasyon at kaalaman patungkol sa mundong ito. Kaya kung interesado ka, tara, explore natin ang mundo ng health and safety. Let's go! BOSH o Basic Occupational Safety and Health Training. Ano ba ang BOSH? Ito ay isang mandatory 40 hours training na kung saan tinatalakay ang iba't ibang impormasyon patungkol sa workplace safety, gaya ng occupational safety and health standard, hazard identification, risk assessment, emergency preparedness, accident investigation, at roles ng health and safety officer sa work area. Para itong Safety 101 para sa mga taong gustong magsimula ng career sa occupational safety and health. Sino ba ang kailangang mag-BOSH? Number 1, kung ikaw ay isang safety officer 1. Pangalawa, kung ikaw ay supervisor o manager. Pangatlo, kung ikaw ay isang empleyado ng construction, logistics, manufacturing, o kaya healthcare. At panghuli, ay nais mong maging DOLE accredited safety officer. Kung isa ka sa mga nabanggit, para sa iyo itong BOSH training. Under DOLE DO 252-25, requirement ang pagkakaroon ng isang health and safety officer sa isang kumpanya. Ano-ano ba ang legal basis ng isang health and safety officer? Number 1 is yung tinatawag nating RA 11058 o yung tinatawag nating OSH law at yung IRR nito o yung DO nito na DO 198-18 na sinupercede na ng DO 252-25. Ano nga ba yung DO 252-25? Maganda nang itapik natin yan sa susunod nating vlog. Sabi sa mga nabanggit na ito, kung walang health and safety officer sa isang lugar pagawaan, ay maaaring ipasara ito dahil sino nga ba ang nangangalaga ng kaligtasan ng mga manggagawa? O maaari din namang ma-fine o mabigyan ng penalty. Pwedeng mapastop yung operation o ma-fine yung kumpanya. O eto, baka matanong nyo, bakit ba mahalaga yung BOSH? Well, number 1, it empowers you to save lives. Number 2, you help prevent illness and injuries in the workplace, even death. Number 3, it builds culture of care and preparedness. Number 4, ito gusto ng lahat guys, it adds values to your resume. Sabi nga sa Spider-Man, with great power comes with great responsibility. Hindi lang ito para sa papel, ito ay para sa buhay at para sa kapwa. Maraming nagtatanong nito sa comment section, paano ba mag-apply ng BOSH training? Meron tayong mga step-by-step guide. Number 1, kailangan mo muna pumunta sa DOLE website at maghanap ka ng DOLE accredited STO o Safety Training Organization. Huwag kayong mag-alala guys, dun sa website ni DOLE ay mayroon na talagang dedicated na listahan na kung saan mo makikita yung mga accredited training organization. Importante na accredited.
Kasi kung hindi na accredited yung mga training organizations na pag-trainingan mo, pinagsayang ka lang ng 40 hours ng buhay mo. Kasi useless siya. Hindi i-acknowledge yung certificate mo. Pangalawa, pumili ka. Ano gusto mo? Face-to-face, o ngayon, nauso yung Zoom o yung tinatawag nilang virtual classroom. Pwede itong Zoom o kaya Google Meet o kung ano mang platform yung ginagamit ng mga STO. Sa totoo lang, kung ako papipiliin, mas gusto ko talaga yung face-to-face kaysa sa Zoom. Pero kayo, kung ano ang mas okay sa inyo. Siyempre, oras at panahon ninyo ang gugugulin dito. May nagtatanong din, Sir, magkano naman yung babayaran kung gusto kong mag-training ng Bosch? Usually, nagre-range ito ng 3,000 to 7,000 pesos. Depende sa mga training institutions ninyo. Siyempre, yung mga kilalang training institution, usually, sila mas mataas. Pero yung mga baguhan lang, minsan mabababa yun. Pero, ang mahalaga na dapat tingnan nyo ay yung quality ng training. Mag-search kayo sa internet regarding the review ng mga STOs. Baka mamaya, bara-bara lang yung training nila. Naku, mahirap yung ganyan. Bara-bara lang din matututunan mo. Nga ka pagdating sa site. Diba? After ng training, may ibibigay sa inyong certificates. Alam nyo, may iba't ibang pakulo yung mga STOs eh. Minsan may nagbibigay pa ng card, may nagbibigay pa ng kung anik-anik, may libreng t-shirt o kung ano man. Wala namang problema doon. Pero ang pinaka-importante is yung certificate ninyo. Kasi yung certificate na to, yun yung papakita mo sa mga hiring personnel o sa mga hiring companies na naghahanap ng mga safety officer. At yung certificate din na yun ay magagamit mo para sa DOLE accreditation mo bilang isang safety personnel. Sa totoo lang, hindi lang sa company yung benefit ng pagtatraining mo ng Bosch eh. Meron din tong mga real-life benefit. Isa na dito yung mas malawak yung career opportunities mo. Hindi porket isang construction worker ka lang, construction worker ka na forever. Hindi yung porket security personnel ka lang, security personnel ka na lang forever. Kung meron kang Bosch training, mas marami kang option. Kung mas marami kang option, syempre, mas may edge ka sa ibang aplikante. Ang ganda kaya sa resume mo na nakalitaw, Bosch Train. Pogi mo doon, boy. O kaya girl. Syempre, kung Bosch Train ka, maaari kang ma-promote bilang safety officer. Ewan ko ba kung bakit ang daming mga empleyado na ayaw ma-promote ng safety officer. Baka ayaw ma-stress. At syempre bilang Bosch train ka, makakatulong ka sa safety ng workplace mo. Alam nyo, sa totoo lang, ang Bosch training, higit pa sa training, ito ay responsibilidad at malasakit sa buhay na nakapaligid sa atin. So, mga ka-safety, feeling protected ka na ba? Kung gusto mong maging handa, maging responsable, at maging isang tunay na safety advocate, mag-Bosch ka na. So, comment down below kung nakapag-Bosch ka na o mas pipiliin mo na yung Bosch kesa sa Kosh. Oops! Ito yung susunod nating topic. Kosh training. At kung meron ka namang tanong, I'll reply sa comment section. Don't forget to like, comment, and share. At mag-subscribe ka na din. Grabe yung effort ko ngayon, no? Hassle ba? At alam nyo ba guys, tandaan nyo ito. Safety is not just compliance. It's a commitment. So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig at paalam. Mag-ingat po tayong lahat.